umaga po sa inyo lahat. You're watching BF TV. Dito tayo ngayon sa Dulangan Pilar Capiz dito sa bahay namin. Sa ngayon, tayo ay naglilinis ng ating mga lansones dito in preparation sa masusunod na season. Ito yung si Butsoy. Kasama natin si Butsoy. Siya naglilinis ngayon at saka ako. So itong ginagawa natin, kinukuha natin yung mga balat na mga patay na balat. Nililinis natin para sumibol po yung bagong bulaklak ng ating lansones. In preparation na ito sa susunod na harvest na ng ating lansones. So makikita niyo malinis na. Ngunit hindi pa naputulan ng mga sanga. Yung mga extra na mga sanga dyan mamaya puputulin natin. So ito na yung nagawa ko kanina. Ito na. Tapos na to. So ikumpara yun doon sa isang puno. Dyan, itong isang puno na to. Itong puno na hindi pa nalinisan. Mas pangit kung tingnan kaysa dito. Ito mas maganda na to, malinis na. So makikita mo yung mga sanga, makikita nyo yung sikat ng araw tumatama sa mga sanga ng ating mga lansones. Malinis na yan, naputulan na at saka nalinisan na yung mga puno. Itong ginawa natin, ito na yung mga naputol natin ng mga sanga, marami. Kasi pag hindi ito naputol, pag nag-apply tayo ng abono dito sa ilalim ng ating lansones, yung mangyayari, ito ay kakain din to ng mga pataba. So sayang, hindi naman to mapapakinabangan ang ganito. So sayang siya, nakikipag-compete doon siya sa mga lalaking mga sanga natin na kung saan doon lumalabas yung mga bulaklak ng ating lansones. So maganda na tingnan, diba? Ang kinis ng putis ng ating lansones. Si Butsoy. Kanina pa yan nakaakyat sa puno eh. Masipag ngayon si Butsoy, masipag. Iwan ko kung anong nakain yan. So ito pa yung isusunod natin. At saka yan, saka yung isa pa, yung kakalilinis lang ni Butsoy, kailangan pang putulan ng sa ngayon. Soy, tulungan mo ako Soy, ito. Buhatin natin. Tapos na to. Yun naman, puputulan ng sanga at saka aalisin pa yung mga natira doon sa itaas. Wala akong tiwala kay Butsoy eh. So titingnan ko mamaya. Saan tayo Soy? Dito, doon tayo muna Soy. Doon tayo muna kasi mainit dyan eh. Mamaya na yan. Okay lang pag ikaw yung mainitan kasi walang epekto sa balat mo eh. Ito, kikiskisan natin. Aalisin yung mga patay na mga balat. Ito kasi yung technique eh. Huwag kang mag-apply ng pataba na hindi mo pa naalis itong mga sanga na hindi kailangan. Kasi sayang yung pataba. Pagkatapos nito mag-apply tayo ng pataba. Ito yung pag-maintain ng lansones. Ito meron tayong cutter. Ito lang. Diba? Dali lang. Ito yung mga sanga na hindi kailangan. Kailangan to. Ito yung ina-address natin para ma-expose yung malalaking sanga sa init. Ayan. So si Butsoy yung taga-kiskis ng ating balat ng lansones. Ako naman yung taga-putol. Kasi pag siya pinaputol mo, kahit hindi pwede dapat putulin, pinuputol niya eh. Ito yung mga sanga na hindi kailangan. Sabi ko, Butsoy, dapat ikaw magtrabaho ng paglilinis ng lansones natin kasi ikaw yung maraming kahain kanina nung nakaraan eh. Ito hindi kailangan. Bagong sibol to na sanga. Kita mo yung kulay niya kumpara dito. Bata pa, so kailangan putulin to. Yan, pag malaking sanga, lagari yung ginagamit namin. Pag maliit, okay na itong cutter. Ito, dito kailangan. Sagaba lang to. Dito mga bagong sibol na mga sanga. Kailangan alisin. Yan. Yan. Linisan mo na mabuti, Soy. Diba? Kamusta naman yung eleksyon, Soy? Panalo yung kandidato mo, Soy? Soy? Panalo daw, panalo yung kandidato ni Butsoy. Kasi kung sino yung panalo, yun ang kandidato niya. Balimbing kasi to eh.
Ayun. Para pumasok yung sikat ng araw. Kunin natin mga sangang mga maliliit para hindi sa makipag-compete sa ating fertilizer pag nag-apply na tayo mamaya. Diba? Dali lang. Kailangan magsipag. Kapag pinabayaan mo to, masasayang yung isang taon. Yung mapaproduce mong bunga, konti lang, sayang yung isang taon. Kailangan maintain mo talaga. Ganito ka sensitibo yung lansones. Kailangan ng proper maintenance. Mas gumaganda na yung mukha ng ating lansones. Tinanong ko si Butsoy kung ilan yung binotoy ang kagawad. 3 daw. Tinanong ko siya kung ilang kapitan. 2 daw. Isin ko bakit 2 yung binuto mo? Sabi niya kasi 2 lang naman silang tumatakbo eh. Kung 3 sana, gagawin kong 3. Kulo ko talaga to si Butsoy oh. Joker talaga si Butsoy, joker. Yan ang mga sangang hindi kailangan. Itong mamaliliit. Ano to? Dapat itong kunin. Ito. Yan. Ito. Ayan ito. Nakain lang ito ng fertilizer. Hindi naman ito mamunga. Diba? Ano Soy? Anong problema mo? Kung hindi ka marunong magkiskis ah. Kiskisin mo Soy. Takot ka? Baka magasgasan yung kutis ng ating lansones. Akyat pa tayo. Nitiwala ka sa lansones na to. Kasi yung kahoy ng lansones matibay eh. So hindi ka matatakot na mababali. Malungkot si Jan eh. Talo yung kandidato eh. Si Butsoy galit na galit eh. Galit na galit sa nagbibenta ng boto. Galit din siya sa bumibili ng boto. Ganun talaga boy, Soy, ang buhay Soy. Hayaan mo yan Soy. Ano, ilagay sa utak mo yung nangyari. Maka hindi ka makakatulog niyan. Panalo naman yung 2 kapitan ah. 2 yung binuto mo eh. Ayos. Mamaya makikita nyo to. Maniwalas ng mukha ng ating lansones. Yan. Maganda ba dyan Soy? Mas maganda yung sitwasyon mo dyan kay sa akin ah. Ba talaga pag boss ka? So you know? Yung hindi boss, talagang pag hindi ka boss talagang maghihirap ka. Linisin mo ng mabuti Soy. Ikaw yung maraming kain nung nakaraan eh. Wala ng bunga yung lansones natin kay Butsoy eh. Ubos si Butsoy eh. Kahit gabi nandun siya sa ilalim ng puno ng lansones. Meron pa dito sa taas, kunti na lang. Nakapagod. Subot sila, papakyot lang eh. Okay lang mapakyot sa camera Soy, basta nagtatrabaho. Ayos na to. Yung gagawin na lang, kunin yung mga balat na patay. Ito yung mga dumi. Kailangan kunin to. Dito kasi lumalabas yung bulaklak eh. Ito dapat to kunin na to eh. Wala to. Bata pa to eh. Dito kunin to. Sana yung lagari Soy. Kunin natin to.
Hawakan mo. Safe F na yung videographer. Kaka-resign lang ni Janjan eh. Hindi natin to. Hawakan mo, Soy. Sa gaba lang yan, oh. Diba? Oh, yan. Ito pa. Ikaw na lang yung mag-decide kung anong puputulin mo. Dikit kasi, tingnan mo. Pag ginawa mo to, magkakaroon sa ng space. Pag ginawa mo to, so papasok yung hangin, papasok yung araw. Kunin ito. Yan. Ganon. Matuto ka, Soy. Tanda-tanda mo na eh. Hindi ka pa rin natututo. Yan. Ayos na yan. Ito na. Ito patay to, patay. Wala to. Kunin na to. Sa gabal to eh. Iwan ko bakit napatay to. Namatay pala. Ano ginawa mo dito, Soy? Bakit namatay to? Ayos. Tingnan mo, patay oh. Okay na yan. So ang gagawin lang to, lahat ng mga puno dito, kunin na. Gawin mo na, Soy. Ikaw nang makyat doon. Siyang taga-kiskis, akong taga-putol eh. So mas maganda na sa kaysa dati. Tingnan mo yung mga sanga na nakuha natin, ang dami. So imagine pag hindi mo ito nakuha, pag naglagay ka ng pataba, itong mga sanga na makikipag-compete dito sa ating mga useful na mga branches na namumunga. Ito lang oh, steel brush yung ginagamit namin. Kiskisin lang. Alisin itong mga dumi na to. Dili lang eh. Kaya na mapagod. Kaya itong trabaho nakapagod naman eh. Ayos. Diba? Ayos. Kala ko puno pa ng sanga pa ng Lanzones, paana pa lang ni Butsoy. Ayos. Ito pinaka-importante sa lahat yung puno. Ito pwede din itong gamitin pang kiskis. Mga matitigas na hindi kaya punin ng steel brush, pwede ito. Tulad nito, tigas to. Yung ginagawa natin, yung paggawa nito after mag-harvest, hindi mo kailangan hintayin pa ng ilang buwan after ka nag-harvest bago mo linisin. Dapat pinaka-maximum guro 1 to 2 weeks kailangan mo nang linisin. Pag na-delay ka kasi hindi maganda. Ito yung balat po, kung ano po. Ito yung balat na patay na. Ito. Kailangan mo itong kunin. Dito nakatira yung mga uod eh. Pag malinis yung balat, lalong maganda yung pamumunga ng ating Lanzones. Nagkakaroon siya ng maraming bulaklak. So kailangan lang talaga linis. So sa may mga Lanzones dyan, linisan yung mga puno katulad ng ginagawa natin. Saka putulin yung mga sanga na hindi kailangan. Yung mga sanga na nandun lang, hindi naman namumunga. Pag kompetensya yan sa mga sangang namumunga, so sayang yung pataba mo, mahal pa naman. Diba? Usog natin to. Ito yung mga balat ng mga patay. Ito. Yan. Kailangan talagang linisin.
Yan. Yan. Ito na yung pangatlong puno na nalisinisa na, pero hindi pa tapos yung isa. Ito kasi masukal, maraming sanga, maraming maliit na sanga. So kailangan talagang kunin ito. Kasama ko dito si Butsoy sa itaas. Pero meron ng mga lumalabas na bulaklak, ilan-ilan meron. Si Butsoy pa rin yung katulong ko dito sa itaas. Pag wala si Butsoy, ano lang na kayang life ko. Nawawa ako. Wala nang tutulong sa atin. Wala dito si Dudu Edber, nandun sa Area 1. Si Bongbong, nandun sa Area 4. Nagtatanim pa rin ng mga rambutan doon. Kasi may dinagdag ako na rambutan doon eh. Tiyaga lang talaga yung pagpa-farming, tiyaga lang. Pag hindi ka matyaga sa trabaho, wala talaga. Pag hindi to, hindi sa mananaog eh. Yan. Maliit na nga, kailangan kunin. Unti-unti nang pumapasok yung hangin. Kanina ang dilim-dilim eh. Kasi no? Ang dilim-dilim kanina eh. Hindi ko na makita kanina si Butsoy dito sa taso. Yun. Okay na lang. Tapos na to. Bilisan mo, Soy, para makapagpahinga tayo, Soy. Meron pang tatlo eh. Tatlong puno pa eh. Ang ganda yung posisyon ni Butsoy. Nakaupo na siya. Iba talaga pag boss ka. Ayos na yan, Soy. Okay na yan, Soy. Buti lang, hindi mainit dito. Pag mainit dito, kanina pa tayo bumaba siguro. Oh, baba na ako, Ayan. Paano bumaba? Hey! Nakakapagod, Butsoy. Okay na, o tingnan nyo, malinis na. Diba kanina ang dumi-dumi. Kaya abot ng lagari, Soy. Isa lagari. Okay na yan, Soy. Huwag mo nang linisan yan, malinis na yan. Huwag mo nang sirain yung hindi pa sira. Ito, last. Ayan. Ayos. Baba na tayo. Baba tayo ng kabilang puno. Ito na yung 5 puno dito sa likuran ng bahay ko. Yung 2 nandun sa likuran ng bahay ng kapatid ko. Ito na yun, nalinisan na to. Ready for fertilizer na. O ito, malinis na yung puno. Yung mga sanga na hindi kailangan, yung mga sanga na hindi kailangan, natanggalan namin. So gagawin namin ngayon, maglalagay na kami ng pataba. Ito si Butsoy. Itong pataba na to, ilang kilo to, Soy? 7 kilong urea, 7 kilong triple 14. So ito yung ilalagay namin sa ngayon. Kailangan lalagay lang tayo ng butas paikot. Kahit gano'n lang. Si Butsoy nang bahala dyan. Siya nang tagalagay ng pataba. Hindi kasi dadami yung bunga. Pag hindi o lagyan ng fertilizer, dapat meron talagang pataba. Mas mahirap kasi yung naglalagay ng abono kaysa hukay. Ito nang bahala, Soy. Paikot lang, paikot. Pagod ka na, Soy? Hindi pa. Ako pagod na eh. Maganda yung papel mo ngayon na. Mukhang kunti eh, Soy ah. Dagdagan siguro, Soy. Kunti yan. Sige. Pag
hindi mabusog yung pananim natin yan eh. Mga 2 buwan, makikita mo, baka may lalabas na ng mga bagong sibol na bulaklak sa 3 buwan. Kasi matagal yung paglaki ng bulaklak eh. Pag sumibol sa ang liit-liit, hanggang malapit ng season niya, doon pa siya hahaba at sa kalalaki talaga. So okay na yan, Soy? Okay na yan, sigurado ka? Mukhang tinitibid mo ang lansones ah. So okay na to. Ito yung gagawin namin sa lahat ng mga puno dito. So nasa 6 pa yung lalagyan namin kasi nasa 7 pala lahat-lahat ang puno ng lansones natin dito sa compound natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat. Ito ang BOF TV.